at ipadala dito sa akin. Wala naman po akong kalalaman, Madam Chair, na nananahimik po ako dito. Nagpadala-padala sila ng mga sulat na yan, mga blue folder. You know? Hello, hello mga fresh! Kumusta na kayo? Tita Marikit, long time no see. I just finished watching the vlog of Maharlika where nag-guest niya si Sas today. Lahat naman po tayo ay interesado sa pangyayari ngayon sa Pilipinas regarding the PIDEA leaks. So confirmed mga ka-fresh, may mga hawak po na dokumento that were physically sent kay Binibining Maharlika. Ang sabi po niya ay may mga folders siyang hawak and we're talking about multiple files na pinadala sa kanya ng kanyang mga puting ahas. She even physically showed us, I'm not sure if it's one of the folders, but apparently may mga nag-mail sa kanya ng mga kopya in hard copy. So, syempre, tinatanong po siya ni Sas kung sa pagkakakilanlan ng mga kanyang confidential informants. So, confirmed. Malamang po ay hawak niya ang buong document files na pinaghahanap ngayon ng PIDEA. So, whatever is still was not presented sa PIDEA Senate hearing, si Miss Maharlika po ang may hawak. In fact, nakikita naman natin yan sa kanyang vlog na minsan ay patumpik-tumpik niyang sinasabi na kilala niya na ang confidential informant. At sa mga sumusunod na mga panahon ay maaari niya itong i-divulge. Medyo mahirap lang ang sitwasyon niya because maaaring magkaroon ng a danger sa buhay nitong mga confidential informant. So, it's possible that Jonathan Morales no longer holds the full file kasi nga ito ay hinugot at maaring pinadala ang part or whole of it as a copy or original, we never know, kay Miss Maharlika for her to safekeep. Si Miss Maharlika po ay isang American citizen, protected by American laws against bullying and harassment and stopping her from expressing her opinion and exercising the freedom of speech. At the same time po ay nagkaroon siya ng isang napaka-importanting papel. This is the custodian of information that otherwise would have gone to Philippine main media. Ang problema, ang mainstream media po ay medyo tahimik sa mga panahong ito na naghanap po ng paraan ang mga taong no longer satisfied with the way things are going on in the present government. Makarating ito sa isang boses na hindi pwedeng pigilan. And this is through Maharlika. Maharlika may have her own ways of expressing her thoughts and opinions. And marami po sa atin ang nagduda na din sa kanya in the past because of the way she delivers her opinion. Medyo may pagkabakla, ano? With no offense to our gay friends, no? It's just, of course, she was trying to bring the message across without also putting her own channel in danger. Kasi may mga keywords po yan na pag narinig na pwedeng i-report at pwedeng, of course, gurgurin ang kanyang channel. So this was her way to protect her channel and also get the message across. Medyo kailangan sharp ka lang, no? Para maintindihan nyo yung mga salitang ginagamit nila. Sila sila Joey, they're using the same language, lingo in order to protect themselves. So, hindi po yan hindi po yan kabakyaan or hindi po yan isang way na anong tawag dito, binabalahura nila ang mga pangyayari sa lipunan. But it is their way to get their message across na hindi madaling
i-report at madaling igurgur ng kung sino man may intention to do so. So, we need to constantly look out for new updates kasi may mga hawak siya na paunti-unti. I would say, she has all the aces now. No? Kaya gulong-gulo na rin siguro yung mga pilit nagre-reach out to them to stop them from voicing their opinions and even exposing this information in the general public. Kasi hindi nila alam kung ano ang hawak niya. That's the most dangerous weapon that Maharlika has, and which is what is keeping her alive at this time. Because sinabi na niya na kapag may gumalaw sa kanya, all of this information will be sent to the general public. And that is a demise of a government. So, sa atin pong nanonood, nakikinig, medyo malungkot po ang nangyayari sa ating bansa because of the division that is happening right now. At kanya-kanyang opinion po, Kanya-kanyang opinion po. Pero ang mas maigi po is for us to makialam, participate if we need to participate. Because tayo po ang gagawa ng gobyernong na ating dinideserve. So kung wala tayong gagawin, pasensya tayo. Kung ang bigas ngayon ay 80 pesos, we deserve it because we're not doing anything about it. Kung tayo din ay hindi makikialam, kung hindi tayo magtatanong, kapag ang gasolina po ay 120 pesos na per liter, we deserve it. Right? So there you go. Makikita po tayo uli sa ating mga susunod na vlogs and hopefully, things will be better by that time. Salamat po!